Eto na yung mga aftermarket parts na pinagsama-sama natin galing sa Shopee. Merong flyball na koso na galing pa sa Inside Racing. May center spring na pang-click na 1000 RPM. May clutch spring na pwede sa NMAX Aerox Click at SkyDrive. Ito ay 1,200 RPM. Meron din tayong spark plug cap na galing sa Yamaha na pang NMAX V2. Straight type ito at hindi nakabend. Meron din tayong gagamitin na slider piece na galing sa Yamaha. Ito ay pang X-Max 250. Trial and error pa lang to ha. Titingnan natin kung kasukat siya sa backplate. Kailangan ko na rin palang magpalit ng spark plug dito since 16,000 na yung kilometers ng odometer reading niya. Itetest naman natin dito yung Sobco na brand na 3 electrodes. B70JC yung code na nakalagay sa kanya dito. Trial and error pa rin to. Titingnan natin kung maganda yung pag-crank niya kay Simhusky para matulungan siya sa pag-start at sa engine response na rin. Yung Sobco na spark plug ay hindi iridium. Ito ay nickel at copper na hybrid material. Kaya susubukan natin kung may pagkakaiba siya sa stock na spark plug. Yung center spring na 1000 at clutch spring na 1200 ay depende yan sa preference nyo. Trial and error ako dito. Depende yan sa driving habit nyo at sa load nyo. Depende rin yan sa weight nyo at sa weight ni OBR nyo. Hanggang sa makuha nyo yung tamang hatak at arangkada na magpapabor sa iyo. Dito nga sa video ay pinapakita ko na magkaiba yung washer niya kaya hindi kayo magkakapalit ng washer. Pero yung sukat ng nut at thread ay magkaparehas lang. Sinabay ko na nga pala yung konting linis dito habang gumagawa ng video. Halos naka 3,000 na kasi ako dito kaya medyo madumi na ulit siya. Kaya pag umabot ka na ng 3,000 kilometers, ipalinis mo na yan sa motor shop o kaya ikaw na maglinis para less gastos. Kung wala ka namang gamit or tools, paunti-unti mo siyang ipunin, bilhin. Ganun lang ginawa ko dati hanggang makumpleto ko na yung kailangan kong mga tools. Tandaan nyo na lagi nyong uunahin mag-brush para mawala yung mga alikabok. Para konti na lang yung ibubuga nyo na CVT cleaner. Tapos punas-punas na lang ng tissue. Hindi na kasi ako gumagamit ng basahan kasi dun lang dumidikit yung mga dumi. Tapos pag nilaban mo, hindi rin matanggal-tanggal dahil sa mga grasa. Kaya tissue is the key talaga. Konti lang naman gagamitin mong tissue dito. Napansin ko sa stock pulley natin na maganda yung rampahan niya dito. Hindi siya matulis kaya tumatagal yung mga flyball na nilalagay ko dito. Biruin mo 16,000 kilometers, wala pa rin kanto yung stock na bola ko. Ganon din sa stock na backplate, hindi matalas o matulis yung dulo niya. Kaya pag dumula sa pulley at bumuka sa backplate, hindi niya kakainin yung flyball. Isama nyo rin to syempre sa paglinis para ma-eliminate niya yung friction. Tanggalin nyo lang yung mga dumi na nakadikit sa kanya para maganda yung pag-ikot ng flyball. At sa gantong paraan ay mape-prevent niya yung pagtanas ng ating mga flyball. Itetest na natin dito yung U-clip or slider piece na galing sa Yamaha X-Max 250. 120 pesos lang bili ko nito sa Shopee. Kaya titignan natin kung swak na swak siya sa stock backplate ni Simhusky. Siyempre, titignan natin kung identical ba talaga silang dalawa. Sa tingin ko halos kaparehas lang sila ng sukat at dimension. Kayo na lang humusga. At moment of truth, ito nga, pasok na pasok siya na parang hinulma talaga siya dito sa stock backplate ni Husky. Wala siyang alog dito at masikip talaga. Pasok na pasok sa pisngi niya. Itong slider piece na to ay pwede sa Vespa 125, Suzuki SkyDrive at sa Suzuki Bergman. Kaya yung tatlong yan ay susubukan ko rin bumili ng slide piece isa-isa para matest kung sino yung pinakamaganda yung kapit. Pero itong X-Max 250 na slider piece ay kapit na kapit. Kaya titingnan natin kung matagal siyang lumuwag. Kaya itest na yan sa long ride. Ito yung flyball na nabili ko ng Inside Racing. Sa halagang 200 plus lang dahil naka-sale sila noon. Also yung favorite kong brand dahil matagal maubos at maganda yung performance. Pang-click yung gagamitin natin dito. Magta-try din ako ng pang Honda Beat Fi na iba ang sukat para makita natin yung kaibahan. Trial and error pa rin tayo dito kaya wag nyong gagayahin yung grams na ginagamit ko. Ito yung JVT na flyball na parang hindi nauubos na 12 grams pa rin hanggang ngayon. 12 grams tsaka 13 grams ay talaga namang hihiyaw yung makina dito kaya trial and error lang ako dito. Itatry ko lang naman. Pwede rin 14-15 or 15-16 pataas basta magsisimula tayo sa pababa. Hanggang sa makuha ko na yung sweet spot na hatak na gusto ko talaga. Ito yung lumang slider piece na galing sa SYM.
Ito naman yung galing sa Yamaha X-Max. Meron naman siyang play at sakto lang yung slide sa poste niya. Papalitan din natin yung stock center spring ni Sim Husky. Chinek ko nga pala kung okay pa yung stock center spring niya. Matigas pa naman siya at hindi ko pa siya napipiga ng aking mga kamay. Pero ngayon papalitan natin siya ng 1000 RPM na galing sa Honda Click. Again, trial and error pa rin tayo dito kaya pwede naman ibalik ang stock natin. Kailangan magkaparehas sila ng diameter, hindi pwedeng maliit, hindi pwedeng malaki. Sa haba naman okay lang na magkaiba sila. Basta yung butas ay dapat parehas na parehas katulad nito. Papalitan din natin dito yung clutch spring na 1200 RPM. Pag magpapalit kayo or bibili kayo sa shop, dalhin nyo na lang yung stock spring nyo para tignan nyo yung pagkaparehas nya. Basta pwede ito sa NMAX, Aerox, Click at SkyDrive. Sa drive belt natin ay wala pa talaga akong mahanap na kapalit para kay Sim Husky. Pero nakita ko yung sukat na pasok sa Bando brand na 882 sa haba, 22.6 sa lapad at 28 sa angle. Sa 16,000 kilometers na biniyahe ko, wala pa rin siyang signs na mga crack. Kaya sobrang tibay talaga ng mga original parts. Sa hula ko ay magwe-wear out to sa 50,000 kilometers. Kaya kung makakahanap man tayo ng mumurahing belt, ay hindi ganun katibay katulad nitong stock belt natin. Para naman sa pagtanggal ng spark plug natin ay magsisimula tayo dito sa kanang bahagi ni Sim Husky. Hindi mo na kailangan buksan yung upuan na may napakaraming bolts. Dalawang pag-screw lang ay makikita na natin siya dito. Hihilahin mo lang yung wire palabas at makukuha na natin yung spark plug cap. Uugain pala natin dahan-dahan habang hinihila para makuha natin siya ng tama. At nailabas na natin si spark plug cap. Straight type ito at hindi L-type. Kakabit na rin natin dito yung binili nating NMAX V2 na spark plug cap. Ipapasok mo lang yung dulong wire at pihitin mo pa kanan para sumagad siya sa dulo. Sa pagkuha ng spark plug ay syempre kailangan mo ng spark plug remover. Ito yung gamit ko ng pangtanggal ng spark plug para maabot siya na maayos at mapihit mo siya ng tama. Ito yung mga code na pasok para kay Sim Husky. NGK yung stock na ginamit para kay Sim Husky. Pwede nyo itry yung iridium type ng NGK para makita natin kung mas matipid sa gas consumption. Para sa malalayo sa Mitsukoshi at hindi alam yung part number, nilagay ko na dito yung bawat brand. Pwede nyo sabihin yung mga part number sa ibang dealers at pasok naman yan para kay Sim Husky. Pag sinabi nyo sa Honda na 31916 ay CPRE8 din ang ibibigay sa inyo, kaya parehas lang sila. Itong sob ko naman ay tinanong ko kung anong kaparehas sa CPRE8 at ito ang binigay nila. Habang ginagawa ko nga pala yung video na ito ay tinesting ko na tong sob ko at hindi umubura sa akin. Nagkaroon kasi ng mga linya yung screen ng dashcam ko kaya parang nagkaroon ng static. Saka yung mga turn signals ko ay bumibilis yung mga pag-blink. Kaya ininstalan ko na lang ng bagong NGK spark plug at naging okay na lahat. Hindi rin naman nasira yung mga dashcam ko. Baka hindi lang talaga compatible sa setup ko. Dumating na rin pala yung NCY na clutch spring na in-order ko. At may dumating na rin na pang matindihan na air filter. Pang Rusi RFI 175. Magpapalit na rin ako dito ng gear oil na galing sa K-Works 85140 para kay Sim Husky. At Adnoc Voyager 1040, 1 liter dapat. Papalitan muna natin dito yung gear oil. Magkaparehas nga pala sila dito ng bolt size kaya hindi ka magkakamali. 85140 nga pala yung nasa manual para kay Sim Husky. Sundin na lang natin to para hindi tayo magka-problema. Kapag lagi ka nagche-change oil, okay lang mag-drain dito sa gilid. Huwag mo lang kalimutang ibalik yung copper washer o palitan ito. Kapag nag-drain ka kasi sa ilalim, mabilis mabilog yung nut niya. Lalo na pag mainit yung makina or galing ka sa biyahe. Papalitan naman natin yung air filter na galing sa Sim Joyride. Ang ipapalit natin ay galing sa motor na Rusi RFI 175. Nabili ko to sa Shopee sa halagang 179 pesos. Halos magkaparehas lang sila ng sukat dito.
pero may pagkakaiba sila. Ito yung kanal na magpipit sa airbox ni Sim Husky. Pareha siya ng stock air cleaner ni Sim Husky. Meron din siyang silver mesh dito. At isasalpak ko na siya dito at talaga namang pasok na pasok siya sa airbox ni Sim Husky. Pagdating sa aftermarket, si Rusi RFI 175 ang panalo sa compatibility. Our mission is not over yet. Kaya pumunta tayo sa King GY6 Motor Shop. Hindi obra. Bangipin. Hindi rin pwede ang NMAX. Laki ng puli oh. Laki ng puli. Walang kasukat to sir. Stock lang. Walang kasukat? Oo, pero sagad naman siya oh. Sumasagad. Oo, stock siya pero sumasagad. Hindi mo na kailangan i-modify ito. Laki ng puli. Walang yung ano, yung alternative na pulley. Wala. Walang papasok dito. Laki ng shafting. Malaki, mataba masyado. Oo. Bali, ito yung drive phase ng Click. Fine. Layo ng ngipin. Drive phase ng GY6. Halos sync. GY6 to. Oo. Halos sync sila. Kaso hindi papasok. Hindi, iba yung ngipin ano. Iba yung diameter niya. Malaki yung diameter nito, ito maliit. Bali sa bell niya, laki ng bell oh. Same nga ito ng ano, ADB ng Motorstar. Bali, okay naman na to. I-regroup lang ang kailangan dito. Sa gruban. Oh, matibay itong bell natin sir. Bigat nga lang eh. Torque drive, malaki rin oh. Pero sa torque drive, halos same siya ng Click saka ADB. Click ADB. Yung laki. Papasok yan dyan. Shafting parehas. Pag pumasok yung drive phase dito ng GY6, ibig sabihin yung bell parehas ng ano. Ayan, pasok. Parehas ng? Yung shafting niya, same ng Honda. Pang Honda saka sa GY6. Sa bell. Bell. Pero malaki yung bell. Malaki yung bell, malaki ng umbok. Ganyan din ba sa ADB? Sa PCX? Oo, pero maliit. Maliit yung diameter, yung gitna parehas. Maski yung ano? Maliit to. Diba? Oo nga no. Ang laki ng ano. Ang laki ng pagkakaiba. Ano to? NMAX. NMAX to. Oo, NMAX. NMAX, ADB, PCX, Aerox, Click. Size niyan. Hindi papasok. Hindi pasok. Sa Click, kaya hindi rin. Hindi rin, eh oh. Oo nga, hindi kakapit yan. Big clutch na to ha. Ito na yung pinakamalaki sa mga scooter. Pinakamalaki na yan. Oo, sa mga Maxi. Ano pa to dyan? 22. 22.6. 22.6. 22.2. 22.2 tapos yung angle niya. Ito bali wala naman to eh. Karaniwan dito 30. 30. 30. Pero Angle. hindi na kailangan i-degree. Pag stock degree, 30. 30 din. Pero pag naka-degree, 28. 28. Pero okay din naman yung 30 kasi kusa naman yung lalapat. Oh, lalapat. Aabol yan sa degree ng Ngayon, yung haba na lang nito, sukatin. Bibase tayo sa mm. 8, Ito, mm ito. 886. Yun ang stock niya, 886. Sir, pahawak. Sige. 886. Kailangan 886 mm to. Hindi na? 89, ano to? 92. Ibig sabihin, 9. 900 ang haba nito, 923. 923. Yung ano nito, sa ano eh, sa X-Max eh. Ano yun, sir? Yung clip. Baka pa, Ha? baka pasukan pang X-Max. Sa X-Max yung click niya eh.
slider piece? Oo, yung slider piece. Pang X-Max 250. O baka pumasok yung pulley ng X-Max. Ayun, hindi ko alam. At bigo tayo sa paghahanap ng pulley na kasya para kay Sim Husky. Salamat, Topta. Ingat. At hindi ako nawawala ng pag-asa at makakahanap tayo ng alternative na pulley para kay Sim Husky. Binagtas natin ang Roosevelt Avenue at hahanapin natin ang pagawaan ng X-Max. Tama, pagawaan ng X-Max kasi naalala ko baka daw kasya yung pulley ng X-Max. At nakarating na nga tayo dito sa Renzel Motor Shop. Ito ang tumambad sa akin, ang napakalaking pulley ng X-Max. Sobrang laki, talagang higante siya sa laki. Ito naman yung drive face na sobrang laki at napakadaming spline. So negative pa rin tayo dito dahil hindi ito kakasya para kay Sim Husky. Pumunta naman tayo dito sa Pasig City sa East Bank Road. Same brand siya ng ano. Kasukat yung pwede na natin dyan sa DY6. Pwede ito click. NMAX. Malaki apel. Oh, pwede. Kasukat lang. NMAX. NMAX. Laki ng ano to. Pwede. Ano? Si Pranto ng ano eh. Gagamit dito sa Repay. Ito. Mga HD. Laki pala ng bell nito. Bigat nga eh. Kaya kanino ano? Maganda to, mabigat. Mabigat. Ayan, magandang plat. Yun ang mga dito eh. Malaki nga. Malaki. Tingin to, katulad ng bell ko to na nakalagay dito. Pero ito kasi maumbok yung na gano'n. Pwede naman yung yung dead blade na lang. Maumbok lang. Hindi malaki ng balatan. Malaki yan. Oo nga, ano. Think nga yan, yung mga dyan. Wala ka palang... Makawa ka, pahirapan. Pwede mo na, pariban mo na lang to. So kaya Pasok na yan, pasok. Baka pwede pa nyo. Pwede ka magpalit. Ganito pang click tsaka yung ganito clutch sabay. Pang click. Kasi pasok yan. Kasi pasok yung spline. Pero mas maganda rito. Ewan ko lang yung space dito. Hindi kaya mas maganda rito. Tiban na lang to kasi mabigat eh. Maganda mabigat eh. Oh. Maganda kasi mabigat din. Eh ba, pinapaganan nga. Mas maganda mabigat. Para matagal ang ikot. Ito ka na. Ay yung... Ewan ko lang yung ano. Yung... click. Yung clutch. Ay, pwede. Pwede? Oh, pwede. Pero stock na bell. Pwede. Pasok yung clutch. Papalitan mo, pa-click talaga. Ito, buo na. Yung Kung clutch gusto mo yung pang mga click din. Oo. Parang isang buong ganun. Isang buo to, papalitan lahat. Kung maghanap ka ng pyesa. Pag bumili ako ng set, kasi yan. Oo, kasama to 26.9. 26.9. Pero pasok siya, ano? Itong belt ng Yamaha Aerox ay halos parehas lang talaga siya. Pero hindi mo siya pwedeng gamitin sa pang-araw-araw, pang-emergency lang talaga. Kasi medyo malapad siya ng kaunti. Millimeter lang naman yung konting lapad niya. Pwede mo tong gamitin pag naputulan ka ng belt. Kunyari sa bundok or makakita ka sa shop, yan ang bilhin nyo. Sobrang nipis na ng ano. Hindi pa dito nagtatapos yung pulihan ko na to, kaya meron pang part 2 para sa paghahanap ng pulley. Marami-rami tayong prospect katulad ng Motorstar na ADV, yung mga Piaggio models, yung mga Kymco na scooter models, lalo na yung mga Dink. Tingin ko kasukat siya eh.
pwede rin natin check yung Rusin RFI 175. Naku-curious talaga ako kung anong sukat ng pulley nun tsaka nung torque drive. Pwede rin yung Crusim 150 kasi SYM siya Pwede rin yung Jet X. Malay natin, kasukat siya, di ba? Pwede nyo rin akong tulungan kung ano yung kasukat na pulley para kay Sim Husky. Pag may nakita kayong kasukat, huwag nyo i-gatekeep. Para sa atin din naman to Pwede kayong mag-comment kung ano yung nakita nyong kasukat para ma-share naman natin sa kahusky natin. Ang purpose ng video na ito ay para ma-share natin yung mga aftermarket parts. At sana nag-enjoy kayo sa journey kong ito at maraming salamat sa inyo.